Sana nga, ituloy-tuloy pa natin ang swerte dito sa unang hirit. Dahil aalamin natin ngayon kung ano-ano bang mga prutas ang dapat ihanda sa bagong taon at ilan dapat. Siyempre, aalamin na rin natin magkano ang presyuhan niyan ngayon. Sarap! Si Jensel, ito po, nasa prutasan, no? Jens, anong prutas dyan at magkano? Oo nga, baka pwede magpasabay. Morning, Jens! Hi! Good morning mga kapuso. Naku, mas gaganda ang morning nyo dahil ngayon aalamin na natin kung ano yung mga pampaswerteng prutas sa darating na 2026. Pero syempre, bago yan mga kapuso, aalamin na din natin yung mga presyo ng mga prutas dito sa Binondo. Kasi dito, alam nyo ba, nakakabenta lang naman sila ng 1,000 boxes. As in 1,000 boxes ng mga prutas kada araw yan. At syempre, dahil paparating na nga ang ating bagong taon, 24 hours na silang open dito. Kasi nga, dagsa na talaga yung mga taong namimili ng mga prutas dito. At box-box talaga. Kaya ngayon naman, aalamin natin mga kapuso kung magkano yung mga boxes ng fruits dito. For example, itong mga boxes ng apple natin, 1,750 pesos per box siya. Pero kung gusto nyong bumili ng mga tingi-tingi sa mga bangketa, 3 for 100 pesos siya. Meron din tayo ditong mga poka na sa likod ko, 500 pesos per box naman at 10 pesos per piece siya. So, etong mga kiat-kiat natin, 700 pesos etong isang box na to. Pag isang kilo yung gusto nyong bilhin, 100 pesos naman. Marami tayong mga prutas pa. May grapes tayo, worth 600 to 850 pesos ang mga presyo niya. Pagka gusto nyo per kilo, 150 to 200 pesos. Yung mga peras natin, 400 pesos per box. 3 for 100 pesos din siya. At yung mga kiwi naman natin dito, 700 pesos siya sa box. Pag apat yung bibili nyo, 100 pesos siya. At itong masasarap na longgan, mga kapuso, 1,400 pesos. Itong isang malaking box na to. Pero pag per kilo ang gusto nyong bilhin, 200 pesos per kilo siya. Naku, ang sasarap ng mga prutas, no? At dahil nalaman na natin yung mga presyo niya, alamin na natin kung paano magdadala ng swerte itong mga prutas natin sa ating mga lamesa. Dahil this morning, makakasama natin ang Feng Shui consultant na si Sir Johnson Chua. Hi, hello, Good hello. morning, Good Sir morning. Johnson. Happy New Year. Happy Happy New Year New to Year. everyone. Ayan, Sir Johnson, tanong ko lang po, ano po ba yung dalang swerte ng mga prutas nito sa ating mga lamesa pag naghain po tayo pag New Year? Yeah, because syempre alam natin mga prutas po yung mga biyaya po sa atin yan from the heaven. No? So every each of us, medyo may mga dala pong mga pampaswerte. Kasi may mga simbolo rin po ang mga prutas para sa atin. Okay. Especially para kasaganahan, para sa kabuhayan. O sige nga po, Sir, dahil nabanggit niyo po ng mga symbol, ano po ba yung mga sinisimbolo ng mga fruits natin dito? Yeah, so three most likely no, na dapat hindi nawawala sa mga pagkain natin. Dapat meron number 1, meron tayong apple. Okay. Like that, no? Because apple in Chinese we call pingko or ping. So that is something to do with peace and harmony. Okay? Kaya pag meron kayo nito, it's always a symbol na laging dikit-dikit or laging maayos yung pamilya natin. Walang gossip, walang away. Okay? Maganda yan, And also, syempre, hindi ba pwede mawala yung pineapple. Pineapple, opo. Pineapple naman in Chinese, onglai. Yeah, that means kasi yung buenas dumarating na. Okay. And also, di ba, there's always a story about sa pinya yung maraming mata. Okay, Yes, sir. di ba, si Pina, Okay po. pinya, like that, no? So that means kung maraming mata, marami kang opportunity pwede makita. At pwede ka ma-attract yan para for the year. Okay. Yes. And syempre, hindi mawawala ang kit-kit. Okay po. Okay, or oranges. Because kit is always a symbol of, ano po siya, siyang, that means it's more about prosperity. Prosperity Yes, naman. so, oo. and also mga kit-kit kasi ibig sabihin parang bulto-bultong dumarating Opo. sa'yo. Maraming mga dumarating sa'yo buenas, not only for money, also for good fortune din. Okay. Also, may good fortune tayo, may opportunities. yes, saka syempre opportunities. peace. Opo. Yes, and peace and harmony. Maganda pala, nakahain po sila sa ating lamesa talaga this 2026. Gaano kadaming fruits po ba or combinations of fruits yung dapat ilagay natin sa table natin pag New Year? Actually, any naman combination can do, no? Kahit naman although syempre sanay po tayong dapat bilog-bilog po yung ating mga Opo. prutas kasi bilog po is always a symbol na smooth sailing, like that. Pero any fruits can do, kahit yung mga kahit like sabi mga saging Opo. or kahit may mga ganito. Wala Mangga. pong malas. Mga ganon. Yeah, basta lang mangga. Kasi yan, mga usually po ganyan. talaga pagka Yeah. di ba laging circle. So pwede pala Yes. kahit mga saging, Kahit may na ano mga po, yes. fortunes din po siyang Opo, ibibigay like sa ang, atin. ang saging, ayun, parang mga dikit-dikit yan, di ba? Opo, Or tangkay-tangkay siya magkasama. dumarating. Parang mga ubas or longgan, tangkay-tangkay sila. Ibig sabihin, dikit-dikit yung sort yung pumapasok. Ah,
Hindi lang isa, parang tuloy-tuloy. Lagi may sobra. Ganon siya. O mga kapuso, sa mga may gusto ng saging, pwede din natin pala siyang ilagay pag Yes. New Year. Eto sir, may tanong ako kasi sabi po nila, missing daw po yung water element natin this 2026. Yes. So ano po ba yung prutas na pwede nating ilagay sa ating table para makontra po yung water element na parang nag-symbolize ng wealth? Yes, Opo. opo. Kasi because of the 2026 is a fire horse year. Opo. Okay, so medyo kailangan natin more on water element. So number one, syempre sa body natin, drink more water. Yes, Pero water dahil sa mga fruits, gusto rin natin yung mga makatas na prutas. Kasi kung makatas na prutas yan, syempre mas more magproduce yan ng water element din. Opo. Tulad ng mga ito, mga pakwan. di ba? Ayan, oo Yung nga, mga madalas pakwan. ginagamit sa mga shake siguro or Opo. mga juice. Yan, mango, paborito ko yan. Grapes, pwede po. Yan, Itong mga... And also mga oranges, Oranges. Diba? Na pwedeng gawin din ng mga orange Oo. juice. So anything mga makakatas, ibig sabihin kasi marami kang water mapipiga. Okay. Diba? Ibig Opo. sabihin for the year, kahit ano man hirap natin, marami ka pa rin short time pwede makuha. May malalabas pa rin po na water. Ayan. At sir, may last question po ako, sir. Kasi last year, parang nauso po yung pagka, kunwari, kumain ka ng 12 pieces na ubas sa ilalim daw ng lamesa, Opo. makakahanap ka ng love life. Opo. Ano po ba yung, totoo po ba yung paniniwalang yun? Or meron po bang ganong paniniwala this year? Originally po, most likely parang basic ritual lang po siya, maybe Opo. or something, pero wala po kasi ganun talaga na practice. okay. Yeah. So parang siguro, parang sabi ng iba, wala naman daw mawawala. But basically, hindi naman po, wala pong ganun na practice. Wala Because ang talagang feng ganung shui po is practice. more about like symbolism. We attract this good symbol. We don't use it for the ritual purpose. Okay, oo nga. So, wala po pala talagang ganong, Yes, opo. hindi siya dahil lang doon, Opo. magkaka-love life In ka. short, So, wag po natin iasa ang love life natin sa sa ubas. ubas. Oh. Pero healthy pa rin naman kumain ng ubas. Pwede pa rin naman kumain ng ubas. Kaya thank you so much, Sir Okay, thank you Johnson. also. Ayan mga kapuso, alam nyo na ang presyo at mga pampaswerteng prutas this 2026. Kaya naman, tumutok lang kayo lagi para sa ating Medianoche series dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,